Alani, lasing ka na. Magpahinga ka na sa kwarto. Umiling si Alani at muling sumimsim ng alak sa hawak na baso. Hindi pa ako lasing, Jaila. Birthday mo ngayon. Nangako akong hindi malalasing, kaya shot pa tayo, friend. Saad niya sabay ngiti kahit namumungay na ang mga mata. Tama na yan, saway ni Jaila. Maaga pa lang umiinom ka na. Hindi pa nga nagsisimula ang party ko, lasing ka na. Bakit ba gusto mo magpakalasing? Nag-away na naman ba kayo ni Lito? Napatawa si Alani, ngunit agad ding napawi ang saya sa mukha niya nang maalala ang kanyang nobyo. Hindi niya ako kinakausap, Jaila. Ha? Bakit na naman? Gusto niya kasing kumbinsihin kita para matulungan siya sa promotion niya. Gusto kasi niya maging manager. Naging busy naman ako sa trabaho at hindi ko agad nasabi sa'yo. Ayun, hindi na niya ako kinausap. Napabuntong hininga si Jaila at marahang napailing. Huwag mo nang isipin yun, Alani. Kung talagang karapat-dapat siya bilang manager, makukuha niya ang promotion kahit wala ang tulong ko. Alam ng mga head sa hotel ang kanilang trabaho. Halika na nga't magpahinga ka na. Kapag naabutan ka ni ng mami at daddy na lasing, ako pang mapapagalitan ng mga yon. Alam mo namang parang tunay ka na rin nilang anak. Ayaw ka nilang napapahamak. Napangiti si Alani at bakas na ulit ang kasiyahan sa mukha niya. Mas matanda lang ng ilang taon si Alani kay Jaila. 15 taon na silang magkaibigan ni Jaila. 10 taong gulang pa lamang siya nang maging katulong ng pamilya Alimonte ang kanyang ina. Nang mamatay ang kanyang ina, hindi siya pinabayaan ni Jack at Miriam Elemonte, ang mga magulang ni Jaila. Tinulungan siya ng mga ito sa pag-aaral hanggang makatapos ng kursong HRM. Pagkatapos ng kolehiyo, binigyan siya ng trabaho sa hotel na pagmamayari ng pamilya Elemonte sa Maynila bilang Guest Relations Officer at Events Coordinator. Nakatuon ang kanyang trabaho sa pakikitungo sa mga bisita, pagtiyak na maayos ang kanilang karanasan sa hotel, at pag-aasikaso ng iba't ibang events sa loob at labas ng hotel. Wala pa naman sila. Katwiran ni Alani na patuloy sa pag-inom. Pauwi na sila mula sa probinsya. Siguradong hahabol sila sa birthday ko. Kaya pumasok ka na sa kwarto, please. Ayokong masermonan sa araw ng birthday ko. Napabuntong hininga si Alani. Natitiyak din niyang mapapagalitan si Jaila kapag nakita ng mga magulang nito na lasing siya. Sige na nga, para hindi ka mapagalitan ni na tito o tita, papasok na ako sa kwarto ko. Inubos niya ang laman ng baso at dahan-dahang tumayo. Kahit pasuray-suray, nakarating pa rin siya sa kwartong madalas niyang gamitin tuwing nag-i-sleep over siya sa bahay ng kaibigan. Ang init naman! Bulong ni Alani nang makapasok sa silid. Hinabad niya ang suot niyang blouse at miniskirt at nanatiling naka-underwear na lamang bago sumampa sa kama. Padapa siyang humiga at ilang saglit lang ay nakatulog na siya. Bahagyang naalimpungatan si Alani nang maramdaman niyang may humiga sa tabi niya. Dahil sa antok at kalasingan, inakala niyang si Jaila yon. Nakasanayan na nilang magkatabing matulog kapag nag-i-sleep over siya roon, kaya otomatikong yumakap siya rito. Laking ginhawa niya nang yakapin din siya pabalik ng kaibigan niya. Mas napasarap ang tulog niya na kahit naiinitan siya kanina ay komportable naman siya sa yakap nito. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang gumising kay Alani. Anong ginagawa niyo dalawa? Napabalik ko si Alani sa sigaw ng kaibigan niyang si Jaila. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit nang luminaw yon, napasigaw rin siya. Kinusot pa niya ang mga mata para mas malinaw na makita ang katabi niya. Oh my God! Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bakit tayo magkatabi? Natataranta niyang sabi nang makita ang isang lalaki. Hindi na niya pinansin ng kaibigan. Kumunot ang noo ng lalaki at dahan-dahang nagmulat na mga mata. Sino ka? At anong ginagawa mo sa kwarto ko? Tanong nito sa boses na parang gusto na ulit niyang matulog ng mahimbing. Ang sexy ng bedroom voice niya, sabi niya sa isip. Kaagad piniling ni Alani ang ulo para alisin ang iniisip niya. Isa yung uri ng kataksilan sa boyfriend niya. Ako pa ang tinatanong mo, mister? Ikaw ang pumasok sa kwarto ko. Mula sa muka, bumaba ang tingin ng lalaki sa katawan niya. Napasunod ang tingin ni Alani sa sarili at agad na namula nang maalalang underwear lamang ang suot niya. Bastos! Sigaw niya. Dinampot niya ang unan at sunod-sunod na hinampas ang lalaki. Hoy! Tumigil ka nga, miss! Depensa nito habang iniiwas ang muka. Hindi ako bulag. Nakita ko kung paano mo ko tinitigan.
Bastos ka! Huwag mo akong pagbintangan, miss. Ikaw ang nasa kwarto ko. Baka ikaw pang sa to mabisa akin tapos ngayon ikaw pang may kanang magalit. Matigas nitong sabi. Ang kapal ng mukha mo ha. May boyfriend ako at loyal ako sa kanya. Bakit ako tatabi sa isang lalaking kagaya mo? Inis niyang sabi at sunod-sunod itong hinataw ng unan. Jeez, tumigil ka na sabi, miss. Nang hindi siya tumigil, hinawakan nito ang kanyang pulso at inagawang unan saka itinapon sa sahig. Umupo ang lalaki sa kama at dumulas pababa ang kumot hanggang baywang nito. Mabilis na umiwas ng tingin si Alani. Pilit niyang itinuon ng tingin sa mukha ng lalaki para hindi bumaba ang tingin niya sa matipuno nitong katawan. Lumayas ka sa kwarto ko! Sigaw na lang niya. Sa akin ang kwartong to. Ikaw ang umalis dito. Hindi nagpapatalo yung sabi ng lalaki. Anong kaguluhan to? Tanong ng ama ni Jayla. Pareho silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon ang daddy ni Jayla habang nasa likuran nito ang dalaga at pigil na natatawa. Napansin din niya ang hawak nitong cellphone na mabilis itinago nang makitang nakatingin siya. Tito Jack, nagtrespass ang lalaking to sa kwarto ko. Agad na sumbong ni Alani. Kuya Jack, sino bang babaeng to at bakit nasa kwarto ko to? Sabat ng lalaki. Napatigil si Alani sa narinig. Kuya Jack? Ulit niya. Bakit mo tinatawag na kuya si Tito Jack? Bago pa siya makapagtanong muli, nagsalita na si Tito Jack. Jaros, Alani, magbihis muna kayong dalawa. Pag-uusapan natin to sa hapagkainan. Padabog na bumangon si Jaros at dumiretso sa banyo. Mabilis namang umiwas ng tingin si Alani nang mapansing boxer shorts lang ang suot nito. Alani, bulong ni Jayla na nakalapit agad sa kanya. Galit si Daddy sa nasaksihan niya ngayon. Bakit ka kasi pumasok sa kwarto ni Tito Jaros? Pwede ka namang matulog sa kwarto ko ah. Nanlaki ang mga mata ni Alani. Ano? Kwarto talaga to ng lalaking yun? Di ba ito ang palagi yung tinutulugan kapag narito ako? Oo nga, pero sa kanyang kwartong to. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kagabi na dito na nakatira ang bunsong kapatid ni Daddy. Last week na siya lumipat galing probinsya. Kaya ang kwartong madalas mong tulugan ay sa kanya na. Napahawak si Alani sa noo. My God, Jayla, bakit hindi mo sinabi agad? Nakakahiya yung pinagsasabi ko sa kanya. Okay lang yun, Alani. Pero ang gwapo ng uncle ko, no? Gwapo nga, pero mukhang antipatiko naman. Hayaan mo na. Mabait talaga yun. Nabigla lang siguro na may katabi siyang maganda. Alam mo, magkaedad lang kayo ni Tito, friend. Tila nanunod yung anito. Ano naman ngayon? Sabat parang tuwang-tuwa ka pa sa nangyari, Jayla. What if nahipuan ako ng tito mo kagabi? Umalis ng kama si Alani at mabilis na nagbihis. Nakasunod naman sa kanya si Jayla hanggang makalabas sila ng silid. May nangyari ba sa inyo ni Tito Jaros, friend? Usisa ni Jayla na nagpahinto kay Alani. Walang nangyari sa amin ng tito mo, no? My God, ano ba yung iniisip mo, bruha ka? Halos mapasigaw niyang sabi. Sayang naman. Bulong nito na hindi niya masyadong narinig. Anong sabi mo, Jayla? Ang sabi ko, maligo ka muna sa silid ko bago pumunta sa hapagkainan. Amoy Tito Jaros ka pa? Ay, mali. Amoy alak pala. Sige na, baka malaman pa ni Daddy na naglasing ka kagabi. Tumatawang lumayo si Jayla sa kanya habang siya na may nagtungo sa silid nito upang maligo. Mabilis lamang ang kanyang pagligo upang hindi paghintayin ng matagal ang mga nasa hapagkainan. Dumiretso rin siya sa walk-in closet ni Jayla kung saan may naiwan siyang mga damit. Isang fitted cotton shirt at maikling maong shorts ang kanyang isinuot. Pagdating ni Alani sa dining room, naroon na rin si Jaros. Nakasimangot ito at halatang hindi maganda ang gising. Nakaligo na rin ito at suot ang puting fitted sando na nagbigay diin sa matitigas nitong braso at dibdib. Kapares ang pambahay na short. Maupo ka na, Alani. Seryosong sabi ni Jack. Marahang naglakad si Alani patungo sa tabi ni Jayla nang ngingiti-ngiti pa rin hanggang ngayon. Nasa tapat naman niya si Jaros na nakatuon lang sa pagkain nito. Bakit magkasama kayo natulog sa isang silid, Jaros, Alani? May relasyon ba kayong dalawa? Tanong ni Jack. Wala, Tito Jack. Ngayon ko lang po nakita ang lalaking yan. Mabilis na tugon ni Alani. Tumingin si Jaros sa kapatid. Kuya, may girlfriend ako. Naghahanda na ako ng wedding proposal para sa kanya.
Hindi ko alam kung bakit nasa kwarto ko ang babaeng yan. Tito Jack, lasing po ako kagabi at hindi ko rin po alam na may ibang nagmamayari sa silid na palagi kong tinutulugan. Wala naman pong tao roon kagabi na pumasok ako. Kaya may posibilidad na siya po ang tumabi sa akin. Paliwanag naman ni Alani. May birthday party si Jaila kagabi at nalasing din ako. Wala rin ako napansin na natutulog sa kamo ko nung pumasok ako, kuya. Katwiran ni Jaros. Pareho kayong lasing at hindi nyo alam ang mga nangyari kagabi. Paano kung hindi nyo alam may ibang nangyari sa inyong dalawa at nabuntis ka, Alani? Kailangan mo siyang panagutan, Jaros. Saad ni Miriam, ang ina ni Jaila. Tita Miriam, wala pong nangyaring ganun. Paano mo masasabi kung lasing na lasing ka, Alani? Ang sabi ni Jaila na abutan niya kayong magkayakap at kapwa naka-underwear lang. Paano niyo may papaliwanag yun? Nakonsensya si Alani sa ginawa niyang pagyakap kay Jaros. Para na rin siyang nagtaksil sa kanyang boyfriend kahit aksidente lang ang nangyari. Mainit po kagabi kaya nagubad ako bago matulog. Nakayuko niyang sagot. Mainit pero magkayakap kayong dalawa? Totoo ang sinasabi niya, Ate Miriam. Segunda ni Jaros sa paliwanag niya. Walang nangyari sa aming dalawa. Kung magkayakap kami, siguradong dala lamang yun ang kalasingan namin. Tumingin si Miriam sa asawa. Jack, anong gagawin natin sa sitwasyon nilang dalawa? Tanong nito. Feeling ko talaga may itinatago kayo sa amin. Singit ni Jaila. Jaila, ano ba sinasabi mo? Wala kami itinatago at wala talaga nangyari sa amin. Saway niya sa kaibigan. Ikaw lang ang iniisip ko, Alani. Paano kung meron at hindi mo lang maalala? Nag-aalala ang sabi ni Jaila. Kung hindi maalala ng isip ko, maaalala yun ang katawan ko. Walang masakit sa akin lalo na sa pagkababae ko. Virgin pa rin ako at sigurado ako ron. Diretso niyang paliwanag. Napatingin si Alani kay Jaros nang bahagya itong nasa mid. Bali wala nitong kinuha ang baso ng tubig sa kauminom. Nahuli pa niya ang pagsulyap nito sa kanya bago niya ibinalik ang tingin sa mga magulang ni Jaila. Sa loob ng 1 buwan, kailangan mong magpa-check up, Alani, para masigurado natin na hindi ka buntis. At kapag buntis ka, wala kayong magagawa ni Jaros kundi pakasalan ng isa't isa. Seryosong sabi ni Jack. Sige po, Tito Jack. Pumapayag ako. Sigurado naman po ako na hindi ako buntis. Ikaw, Jaros, pumapayag ka ba? Baling nito sa kapatid. Para matapos ng usapang to, sige, pumapayag ako, Kuya Jack. Sigurado rin ako na hindi ko ginalaw si Alani. Kumpiyansa nitong sabi. Nang magkasundo, inilihis na ng mga ito ang usapan. Nakahinga ng maluwag si Alani. Akala niya ipipilit pa ng mga ito na magpakasal sila ni Jaros. Kung nagkataon, baka sumama ang loob ng mga ito sa kanya dahil siguradong tututol siya. Kahit madalas silang magtalo ni Lito, mahal pa rin niya ang kanyang nobyo. At sa tingin niya, ganoon din si Jaros sa girlfriend nito na balak na nitong pakasalan. Dumaan ang mga araw at walang nagbago sa pang-araw-araw na buhay ni Alani. Kahit malapit na ang itinakdang araw ng kanyang check-up. Hindi siya kinakabahan dahil nagkaroon na siya ng menstruation, bagay na sinabi rin niya kay Jaila. Gayunpaman, nais pa rin ng mga magulang nito na ipa-check up siya at wala naman siyang pagtutol doon para na rin sa kapanatagan ng loob ng mga ito. Lunch break kaya pinuntahan ni Alani ang kanyang nobyo sa housekeeping department. Supervisor ito sa hotel na kanilang pinagtatrabahuhan. Pagdating doon, wala si Lito. Sinubukan niya itong tawagan. Pero hindi naman sumasagot. Lumapit na lang siya sa mga kasama nito na kumakain sa kani-kanyang mesa. Excuse me, alam niyo ba kung nasan si Lito? Lumabas si Sir Lito, Miss San Jose. Sa labas siguro siya kakain ng lunch. Sagot ng isang babae. Sige, maraming salamat. Paglabas ng opisina, nakatanggap naman si Alani ng tawag mula kay Jaila na agad niyang sinagot. Alani, dito ka na sa opisina ko mag-lunch. Hihintayin kita. Bye. Mabilis nitong sabi sabay patay ng tawag. Umakyat sa 20 palapag si Alani kung nasaan ang executive floor. Dumiretso agad siya sa opisina ng general manager kung nasaan si Jaila. Ngunit napanguso siya nang makitang naroon din si Jaros. Sandali lamang siya nitong tiningnan bago siya muling binaliwala. Umupo ka na rito, Alani, at kakain na tayo. Paanyaya ni Jaila. Dumulog si Alani sa harapan ng pabilog na mesa at umupo sa katabi ni Jaila. Pero katabi rin niya si Jaros sa kabila. Bakit ang daming pagkain?
Anong meron, Jaila? Late celebration ba to ng birthday mo? Tanong niya. Hindi. Selebrasyon to para pang welcome kay Tito Jaros bilang bagong CEO ng hotel. Siya nang papalit kay Daddy. Sumulyap si Alani kay Jaros na prente lamang sa pagkakaupo at tahimik na kumakain. Bakit kasama pa ako? Siyempre, best friend kita. Ikaw dapat ang unang makakaalam ng balita. Pero next month pa ang formal na pagpapakilala sa kanya. Sa ngayon, iikot pa siya sa iba't ibang department ng hotel upang makilala niya ang mga empleyado at malaman kung maayos ba nilang nagagampanan ng kanilang trabaho. Normal employee muna ang peg ni Tito Jaros ngayon. Pwede mo namang sabihin sa akin gamit ang telepono. Hindi naman ako interesado kung siya nang uupong CEO. May kailangan din kasi si Tito Jaros sa'yo. Ano namang kailangan niya? Tanong niya saka tumingin kay Jaros. Tumigil sandali sa pagkain ng lalaki. Ikaw ang event coordinator sa hotel, di ba? Tanong ng binata. Oo, bakit? Gusto kong ayusin mo ang wedding proposal ko para sa susunod na linggo. Napangiti si Alani. Hindi niya mapigilan ng kasiyahan dahil ikakasal na si Jaros. Sa oras na mag-propose ito, hindi na siya kukulitin ng mga magulang ni Jaila. Matatahimik na rin siya sa isyong makanabuntis siya ng lalaki. Sure, saan ba gaganapin yan? Excited niyang tanong. Ang excited mo naman, Alani. Parang ikaw ang aayain magpakasala. Natatawang biro ni Jaila. Hindi sa ganun, Jaila. Masaya ako dahil siguradong hindi na ako kukulitin ng mami at daddy mo kapag ikakasal na ang tito mo. Paliwanag niya bago muling itinuon sa lalaki ang atensyon. Saan ba gaganapin ang proposal mo? Sa rooftop nitong hotel. Walang makakaalam na kahit sino dahil surprise proposal to. Okay, walang problema. Kung anong gusto ng client, yun ang masusunod. Pero dahil ikaw ang bagong CEO, nararapat na nasundin ko rin ang gusto mo. Sabihin mo lang sa akin ng mga detalye para maihanda ko agad ang rooftop. Sasabihin ko sa'yo kapag nag-umpisa na ang trabaho ko sa department mo bukas. Department ko pala ang una mong papasukin? Sige, noted yan. Gagawin kong espesyal at memorable ang proposal mo. Nakangiti siyang nag-thumbs up kay Jaros. Kumain na tayo. Paanyaya pa niya at nagana siyang kumain. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik na sa trabaho si Alani. Nasa opisina na siya nang subukan ulit niyang tawagan si Lito. Sumagot naman to, pero sa pagalit na boses. Anong kailangan mo, Alani? Pinuntahan kita kanina sa opisina mo pero wala ka raw. Saan ka kumain ng tanghalian? Sinong kasama mo? Mahinahon niyang tanong. Madami mong tanong, pero yung kaisa-isa kong hiling sa'yo, wala ka namang maisagot. Lito, bakit ka ba nagmamadali sa promotion mo? Makukuha mo rin yun kahit wala ang tulong ni Jaila. Ginawa naman ng management ng kanilang trabaho pagdating sa kung sino ang karapat-dapat ma-promote. Kasiguraduhan ang kailangan ko, Alani. Next week na sasabihin ko sino ang mapopromote, pero hindi ko alam kung kasama ako. Ayoko manatili sa ganitong posisyon habang ikaw nasa taas. Gusto kitang mapantayan dahil nahihiya ako sa tuwing haharap ako sa mga itinuturing mong magulang. Gusto ko ring ipagmalaki mo ko. Napangiti si Alani nang marinig ang dahilan ng pagmamadali ni Lito. Ipinagmamalaki kita, Lito. Hindi mahalaga sa akin kung mababa ang posisyon mo sa trabaho. Mahal kita at yun ang mahalaga. Hindi, Alani. Mahalaga sa akin ang posisyon ko sa trabaho. Ayoko maramdaman ng panliliit sa tuwing kasama kita. Please, kahit ngayon lang, tulungan mo ko. Hindi matanggihan ni Alani ang nagsusumamang boses ng kanyang nobyo. Sige, kakausapin ko si Jaila na tulungan ka niya. Maraming salamat, Alani. Masaya nitong sabi bago pinutol ang tawag. Bumuntong hininga na lang siya, sa kanya tinawagan si Jaila. Nakiusap siya rito tungkol sa promotion ni Lito at pumayag naman ang kaibigan niya. Kinabukasan, nahuli sa trabaho si Alani dahil late rin siyang nagising. Pagdating niya sa opisina, naroon na si Jaros. Nakasuot ito ng long sleeve dress shirt, slacks at itim na sapatos. Siya naman ay nakasuot ng 3/4 blouse at fitted black slacks na pinaresa ng sapatos na may 3 pulgadang takong. Nahihiya siyang pumasok dahil alam niyang ito ang bagong CEO. Sorry, I'm late. Mahina niyang sabi. Nakatingin lang sa kanya si Jaros. Hindi naman nakatiis si Miranda, isa sa mga staff niya na malapit nang mag-retire. Nagsalita ito. Okay lang, ma'am. 5 minutes ka lang naman late eh. Saad nito habang inaayos ang mga folder sa cabinet.
Ngumiti si Alani at sinulyapan si Jaros na seryoso lang na nakatingin sa kanya. Ganito ka ba araw-araw pumasok, Miss San Jose? Formal at seryosong tanong ni Jaros. Sasagot pa lang sana si Alani, pero nagulat siya sa ginawa ni Miranda. Hinampas nito ng folder sa balikat si Jaros. Aba, bakit ganyan ka magsalita kay Ma'am Alani? Bagong-bago mo rito, attitude ka na agad ah. Saway nito sa lalaki. Tumayo si Jaros. Kaagad naman niya itong hinawakan sa magkabilang braso para pigilan sa anumang sasabihin o gagawin kay Miranda. Ayaw niyang masisante ang masipag niyang staff dahil lang sinaway nito ang bagong CEO. Miranda, mamaya mo na ayusin yan. Lumabas ka muna ng opisina ko. May pag-uusapan lang kami ni Sir. Napatigil sa pagsasalita si Alani nang bigyan siya ng warning look ni Jaros. Mag-uusap lang kami ni Jaros, sabi niya. Sumunod naman si Miranda at muling umupo si Jaros. Umupo rin siya sa kanyang swivel chair at inilabas ang tablet niya sa bag. Para sagutin ang tanong mo kanina, hindi ako palaging late. Ngayon lang ako na late dahil umaga na ako nakatulog. Hindi naman rason yun dahil kahit sa ang anggulo tingnan, late pa rin ako. Pasensya na, hindi na yun mauulit. Huwag mo na lang din pansinin ang ginawa ni Miranda. Masipag siyang empleyado at mapagkakatiwalaan. Mataas din ang respeto niya sa akin, kaya sinaway kanya kanina. Pag-usapan na lang natin ang mangyayaring proposal mo. Paglilihis niya sa usapan. Hindi nabigo si Alani at kaagad na pumayag si Jaros. Nalihis ang usapan nila at natuon sa proposal nito. Anong theme ang gusto mo? Tanong niya nang pareho na silang seryoso. Simple lang. Romantic pero hindi overdone. Gusto ko yung intimate vibes na parang walang ibang tao kundi kaming dalawa lang. Isinulat ni Alani sa tablet ang sinabi nito. Noted. Sa color palette, anong gusto mo? Warm tones. May konting gold, soft lights at maraming lilis at sampagita sa paligid. Simple pero elegante. Tahimik na tumango si Alani habang sinusulat ang bawat detalye. May prefer ka bang pagkain at inumin? Tanong niya sabay tingin sa lalaki. Huling-huli niya ang matama nitong titig habang nagsusulat siya. Ngunit hindi rin ito umiwas ng tingin kahit nahuli niya. Ihahain mo ang specialty nitong hotel at pinakamahal na wine na available rito. Sige, noted. Tugon ni Alani bago nagsulat ulit. Tungkol pala sa nangyari ng birthday ni Jaila, Alani. Napansin ko talaga na parang may nakahiga sa kama ko. Pero dahil sa kalasingan ko, binaliwala ko na yun. Akala ko na malikmata lang ako. Pero totoo palang may katabi na ako. Pasensya na kung nagkagulo kinaumagahan. Kung sana lumipat ako ng silid, hindi makakaisip ang kapatid ko na ipakasal tayo. Bahagya siyang humiti. Okay lang yun. Aksidente naman ang nangyari. Wala rin akong ideya na may tumutuloy na sa kwartong palagi kong tinutulugan. Isa pa, magpo-propose ka na sa girlfriend mo. Wala na tayong magiging problema kina Tito Jack at Tita Miriam. Tama ka. Gusto kong masurpresa si Ariela. Dito rin siya nagtatrabaho sa hotel na to. Lumipat siya ng trabaho 5 buwan na nakararaan. At hindi pa niya alam na narito ako. 1 linggo siyang nakalive ngayon at eksaktong babalik siya sa araw ng proposal ko. Kaya sana, ingatan mong wag lumabas ng balita tungkol dito. Pangako, sa ating dalawa lang to. Alang-alang sa proposal mo, gagawin ko lahat masurpresa lang ang girlfriend mo. Madali lang tong itago dahil hindi naman madalas pinupuntahan ng mga tao ang rooftop. Tamang-tama ang lugar na pinili mo. Maayos kaming makakakilos doon. Huwag kang magsasama ng maraming staff, Alani. Sige, 2 lang ang isasama ko. Si Miranda at ikaw. Staff kita ngayon, remember? Mas memorable kung ikaw mismo kasama sa hirap ng paghahanda. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alani ang ngiti ni Jaros. Alright, count me in. Mabilis silang nagkasundo ni Jaros para sa pag-aayos ng wedding proposal nito. Nang mga sumunod na araw, naging hands-on si Alani sa gagawing wedding proposal venue kasama sina Miranda at Jaros. Pagdating ng araw ng proposal, maaga pa lang ay nag-ayos na sila sa rooftop. Maganda ang koordinasyon nilang tatlo at malaki ang tulong ni Jaros, lalo na sa pagkakabit ng mga ilaw sa itaas at pag-aayos ng arko. Matangkad ito at malaking tao, kaya minsan gumigawang ang steel ladder lalo na kung sa pinakadulo ito nakaapak. May pagkakataon na siyang umakyat para ikabit ang mga palamuting ilaw. Pakiabot na fairy lights, Miranda. Utos ni Alani sa kasama habang nasa taas siya. Kinuha nito ang mga ilaw saka ibinigay kay Jaros na iniabot naman sa kanya.
Mag-iingat ka, Alani. Paalala ni Jaros. Of course, mag-iingat ako. Hindi pa tayo tapos sa pag-aayos, ay akong pumalpak to. Pagkatapos maikabit ang mga ilaw at iba pang dekorasyon, hinawakan ni Jaros ang kamay niya para alalayan sa pagbaba ng hagdan. Doon na sila nagtanghalian at kaunting pahinga lamang ay nagtrabaho na sila hanggang maayos ang lahat. Panghuli nilang inayos ay ang mesa at mga upuan. Anong masasabi mo sa resulta ng trabaho natin ngayon, Jaros? Tanong ni Alani habang pinagmamasdan ng ayos ng rooftop. Bilib na ako sa husay mo, Alani. Magaling ka talaga tulad ng sabi ni Jaila. Maganda kinalabasan ng plano mo. Parang nasa ibang lugar tayo kahit nasa rooftop lang naman. Mahal ko talaga ang ginagawa ko kaya maganda ang kinilalabasan. Bahagyang lumapit si Alani kay Jaros saka bumulong para hindi marinig ni Miranda ang sasabihin niya. Galingan mo mamaya para hindi ka tanggihan ng girlfriend mo. Sayang ang effort natin kung mabibigo ka lang. Hindi ako mabibigo. Sigurado yan. 5 taon na kami magkasintahan ng girlfriend ko. At gusto na rin niyang magpakasal kami. Palagi siyang nagpaparinig tungkol sa kasal sa tuwing magkausap kami sa telepono. At sosorpresahin ko siya ngayon. Pagkatapos ng proposal ko, malalaman na rin niya ang isa ko pang sorpresa bilang bagong CEO nitong hotel. Alam ko matutuwa siya dahil hindi niya inaasahan na magiging totoo mga sinasabi ko sa kanya noon. Nice! Parang teleserye pala ang love story niyo. Kaya lang, parang may sinungaling ka sa kanya tungkol sa pagkatao mo. 5 taon din yun na wala siyang ideya tungkol sa'yo. Hindi ako naglihim sa kanya, Alani. Alam niya ang lahat ng tungkol sa akin. College pa lang, magkasama na kami at palagi kong sinasabi sa kanya na balang araw hahawak ako ng isang malaking kumpanya. Alam kong hindi siya naniniwala noon dahil anak ako sa ibang babae ng daddy ko. Isa akong bastardong nerd na mukhang bibig ang pagiging CEO kahit hindi ko hayagang nagagamit ang apelyido ng daddy ko. Pero ngayon, magkakatotoo na ang lahat. Mula sa isang simpleng empleyado ng hotel sa probinsya, magiging CEO na ako. Malaki rin ang pasasalamat ko kay Kuya Jack. Kahit niloko ni daddy ang mami niya, itinuring pa rin niya akong kapatid at ipinagkatiwala niya sa akin ng hotel na to. Hindi ko siya bibiguin. Totoo yan. Sobrang bait nilang mag-asawa. Sila rin ang dahilan kaya nakatapos ako ng pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Sinabi mo pa. Noong una nga, di malaman ni Jaila kung tito o kuya ang itatawag niya sa akin eh. Ilang taon lang naman kasi nanda ako sa kanya. 3 o 2 ata. Nagulat nga ako na may uncle pala siya nakaidaran lang namin. Hindi ka kasi pumupunta sa bahay ng mga elemonte. Di ka rin nila nababanggit sa akin. Nahihiya din kasi akong pumunta sa kanila. Dahil nga, bunga ako ng kataksanan ni dad at mom noon. Hanggang sa si Kuya Jack na mismo ang kumontak sa akin at pinaluwas ako ng Maynila. Nasa will kasi ni dad na dapat magkasundo kami magkapatid at hati kami sa kumpanya. Si Jaila naman ay ayaw pang humawak ng responsibilidad. Kaya ako napili ni Kuya na pumalit sa kanya. At hindi ko siya bibiguin sa tiwala niya sa akin. Naging komportable ang usapan ni na Alani at Jaros. Marami silang pagkakapareho. Nalaman niyang wala na rin itong mga magulang katulad niya. Pareho din silang 25 taong gulang. At 30 taon ang tanda ni Tito Jack dito. Kaya baby brother ang turing ni Tito Jack sa half-brother nito. Halos kahenerasyon nila si Jaila kaya magkakasundo silang 3. 5 taon na rin ang relasyon nila sa kanilang mga nobyo at nobya, na pareho nilang nakilala noong college pa lamang sila. Hindi lang yon, pareho rin silang mahilig uminom ng alak. Kahit pala sa pag-inom, magkakasundo tayo. Mali lang talagang sitwasyon ng una nating pagkikita kaya nagkasagutan tayo. Nakangiting sabi ni Alani, pero napansin niyang 4:00 na. Kailangan mo na maghanda, Jaros. May pupuntahan pa rin ako. Mamayang 7:00 na lang ako babalik dito para i-organize ang proposal mo. Alright. Thank you, Alani. Welcome. Tumayo si Alani at sabay silang umalis ng rooftop ni Miranda. Nagmamadali siyang bumalik sa opisina para kunin ang regalo niya kay Lito. Ngayong araw rin nag-announce ng promotion para sa mga empleyado at isa ng manager ang nobyo niya. Miranda, ikaw na lang magbigay ng invitation letter para kay Miss Ariela. Nang sa ganun, pumunta siya sa rooftop mamaya. Bili niya. Yes ma'am, ako na pong bahala. Pagkakuha sa regalo, pumunta agad si Alani sa department ni Lito, pero hindi niya ito naabutan. Nakauwi na raw ito, sabi ng mga kasama nito. Bukas ko na lang ito ibibigay sa kanya. Bulong niya saka isinilid sa bulsa ang regalo na naglalaman ng mamahaling relo. Pinag-ipunan pa niya ang pinambili roon para kay Lito.
Sumapit ang 7:00 ng gabi. Matyagang naghinday sina Alani at Jaros sa rooftop. Suot ni Jaros ang puting long-sleeve polo na nakabukas ang 2 butones sa itaas, na bahagyang inilalantad ang matipuno nitong dibdib. Nakatupi hanggang siko ang manggas nito, habang maayos na nakaipit ang laylayan sa cream na pantalon na may brown na sinturon. Pinaresan pa nito ng dark brown loafers na mas nagbigay ng romantiko at kagalang-galang na aura dito. Habang siya'y nanatiling suot ang kanyang uniforme. Naibigay ba ni Miranda ang invitation para kay Ariela? Naiinip na tanong ni Jaros. Oo, kumpirmado rin na pupunta rito ang nobya mo. Relax ka lang dyan at huwag kang mainip. Sabi niya habang nakaredy ang kamay niya sa switch ng ilaw at sa music na ipiplay niya. Bahagya silang nakakubli sa gilid ng pader para hindi agad sila makita pagbukas ng pintuan ng rooftop. Ilang saglit pa, dumating na rin ang hinihintay nila. Marahang naglakad ang isang babae patungo sa rooftop. Si Ariela na yan. Mahina at excited na sabi ni Jaros. Sabihin mo lang kung handa ka na. Ipiplay ko na tong music bago buhayin ng mga ilaw. Mahinang tugon din niya. Marahang inayos ni Jaros ang damit. Pero napansin ni Alani na bahagyang gulo ang kwelyo nito. Sandali niyang binitiwan ng mga hawak niya bago lumapit sa binata. Lukot ang kwelyo mo, Jaros. Yumuko ka ng kaunti at ayusin ko. Sumunod si Jaros at bahagyang yumuko sa kanya. Mabilis naman niyang inayos ang kwelyo ng polo nito. Hindi alintana na masyadong malapit ang mga mukha nila. Baliwala yun sa kanilang dalawa dahil magkasama sila ngayon para suportahan ng isa't isa. Good luck, sabi niya saka ito marahang tinapik sa dibdib. Muli niyang hinawakan ng switch ng ilaw at play button ng music. Thank you, Alani. In count of 3, i-play mo na ang music at isunod mo na agad ang pagbuhay ng ilaw. Ready? Okay, ready. Pagkabilang ng 3, nagplay ang romantikong musika sa rooftop kasunod ng pagliwanag ng paligid. Humakbang si Jaros para magpakita sa nobya nito. Ariela. Ngunit napahinto ang lalaki nang may dumating na isa pang lalaki. Diretso itong lumapit kay Ariela at siniil ng halik sa labi ang babae. Sa yakap at halik pa lamang ng dalawa, mukhang miss na miss ng mga ito ang isa't isa. Oh God, baby. I missed you so much. Ito ba surpresang sinasabi mo? Tanong ni Ariela nang sandaling maglayo ang dalawa. Oo, ito nga. Matagal ko itong pinaghandaan para surpisahin ka pagkatapos ng leave mo. Memorable ang lugar na to sa ating dalawa dahil ito ang palagi nating tagpuan. At hindi na rin ako makapaghintay na itanong sa iyo ang matagal ko ng plano. Please marry me, Ariela. Lumuhod ang lalaki habang hawak ang maliit na kahon ng singsing. Of course, magpapakasal ako sa'yo sa kahit saang simbahan na gusto mo. Mahal na mahal kita, baby. Masayang tugon ni Ariela at muling nagkiss ang dalawa. Masayang pagmasdan ng dalawa habang sina Alani at Jaros ay parang ipinako sa kinatatayuan. Nasaksihan ni Jaros kung paano tinanggap ng kasintahan nito ang wedding proposal mula sa ibang lalaki. Samantalang si Alani ay parang pinuputulan ng hininga sa nasaksihan dahil ang lalaking nagpropose sa babae ay walang iba kundi ang kasintahan niyang si Lito. Unang nakabawi sa pagkabigla si Jaros at nagpakita kina Ariela at Lito. Anong ibig sabihin nito, Ariela? Seryosong tanong ni Jaros na halos dumagundong ang galit na boses sa paligid. Jaros, anong ginagawa mo rito? Nabiglang tanong ni Ariela. Ako ang dapat na magtanong niyan sa'yo, Ariela. Anong ginagawa mo? Sinong lalaking to? Nakangising hinarap ni Lito si Jaros. Ako ang boyfriend ni Ariela. Ikaw, sino ka ba? Proud nitong sabi. Parang pinilipit sa sakit ang puso ni Alani sa narinig. Kahit minsan hindi siya ipinakilala ni Lito sa ganitong tono. Ako ang boyfriend ni Ariela. Ako ang gumawa ng surpresang to para sa kanya. Bakit mo inaangkit ang girlfriend ko at ang wedding proposal ko? Nagtitimping tanong ni Jaros. Lumingon si Lito kay Ariela. Baby, totoo ba ang sinasabi niya? Nobyo mo ba talaga siya? Malambing nitong tanong na unti-unting dumudurog sa puso ni Alani. Ex-boyfriend ko siya, baby. At hindi ako naniniwala na siyang gumawa ng sorpresang to. Hindi kaya ng sweldo ng isang hotel staff ang gastos para sa ayos nitong rooftop. Tingnan mo ang dish at alak sa mesa. Yan ang specialty ng hotel at pinakamahal na alak dito. Mas naniniwala ako sa'yo na ikaw ang naghanda nito, lalo na't manager ka na ngayon dito. Tugon ni Ariela at parang baliwala na talaga rito si Jaros. We never broke up, Ariela. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ni Jaros at lumalabas ang ugat sa mga braso nito.
Pwes, break na tayo ngayon, Jaros. Hindi mo naman masusustentuhan ng mga luho ko. Kapag nag-date tayo, sa mumurahing restaurant lang. Pero kapag si Lito, sa mamahaling restaurant niya ako dinadala. Nanggigil si Alani. Kahit isang beses, hindi pa siya dinala ni Lito sa mamahaling restaurant. Hindi naman siya maluho at okay lang sa kanya yun. Pero tinitipid pala siya nito para may panggastos to kay Ariela. Napakawalang yamo talaga, Lito. Gigil niyang bulong habang mahigpit na hawak ang tangkay ng mini player sa tabi niya. Narinig mo ang sinabi ng nobya ko. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad palabas ng gusaling to. Mayabang nasabi ni Lito. Nakita ni Alani na babanatan ni Jaros si Lito. Pero mabilis siyang lumabas sa pinagtataguan dala ang mini player. Walang yaka, Lito! Galit niyang sigaw. Alani? Gulat nitong sabi. Dala ng galit, walang pagdadalawang isip niyang hinampas ang mini player dito. Natumba ito at bahagyang nalula. Anong ginawa mo? Wala kang karapatang saktan ng nobyo ko. Sigaw ni Ariela at akmang sasampalin siya, pero inunahan niya ito. Magkakasunod niyang sinampal ang babae hanggang mamula ang mga pisngi nito. Hinila pa niya ang buhok nito at inilabas ang gigil niya rito. Malanti kang babae ka. May nobyo ka na't lahat-lahat hindi ka pa nakontento. Nakipagrelasyon ka pa sa lalaking may kasintahan na. Ang kakapal pa ng mga mukha niyo ang tini ng rooftop na maghapon naming inayos. Hindi bagay sa iyong ganitong sorpresa dahil ahas ka. Mahal ko si Lito at naibibigay niya sa akin ang hindi maibigay ni Jaros. Saad ni Ariela. Abot nangangatwiran ka pa ha? Muli niya itong sinampal habang hawak ang buhok nito. Ipinagpalit mo pa ang abs ni Jaros sa butanding na yan? Kakaiba ka ring babae ka. Manager na si Lito at si Jaros, staff lang ng hotel. Mas lamang sa kanya si Lito. Muling sabi ni Ariela na mas lalong nagpagigil kay Alani. Mga peste kayo. Pareho pala kayong manggagamit. Magsama kayong dalawa. Itinulak niya si Ariela at padapa itong natumba kay Lito. Hindi pa siya nakontento at pinagsisipapan niya sa binti ang lalaki. Buisit ka, Lito. Ginamit mo lang ako para sa promotion mo. Nagmamadali kang mapromote para lang pakasalan ng babaeng to. Pinapaikot mo pa ako. Walang yaka. Hindi ka naman gwapo, leche ka. Ang lakas mo pang mangloko. Simula ngayon, break na tayong pangit ka. Ngayong galit siya, mas napansin niya ang kapintasan ni Lito. Mahal niya ang lalaki noon, pero dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanya, kinamumuhian na niya ito ngayon. Hindi pa sana titigil si Alani sa pagsipa kay Lito nang maramdaman niya ang malakas na brasong pumalibot sa kanyang bewang. Kasunod niyon ang maingat nitong pagbuhat sa kanya palayo sa lalaki. Tama na yan, Alani. Nagsasayang ka lang ng pagod sa kanya. Hindi mabubura ng pananakit mo ang panloloko nila sa atin. Hayaan mo na sila. Sabi nito habang buhat siya paalis ng rooftop. Anong hayaan? Hahayaan ko na lang siya na saktan ako at hahayaang iwan ako nang hindi ako nakakaganti? Masakit ang ginawa niyang panloloko sa akin, Jaros. Nagtiwala ako sa kanya at minahal ko siya. Tapos ganito ang gagawin niya sa akin? Alam ko nasasaktan ka rin dahil nobyo mo ang pinalit niya sa akin. Pakawalan mo at babalikan ko sila. Ako ang gaganti para sa ating dalawa. Kakalbuhin ko ang babaeng yun at kulang pa ang bangas ni Lito. Gusto kong hindi na makilala ang mukha niyang pangit. Nagpumiglas si Alani. Pero hindi siya pinakawalan ni Jaros. Binuhat siya nito papasok sa elevator at kahit anong gawin niya, mas malakas pa rin ito sa kanya. Nakakainis ka, Jaros. Gusto kong pakawalan ng bigat sa dibdib ko. Bakit ayaw mo kong pakawalan? Naluluha niyang tanong. Baka makapatay ka ng tao kapag ginawa mo yun, Alani. Iniiwas lang kita sa gulo. May ibang paraan para makaganti tayo sa kanilang dalawa. Isinubsob ni Alani ang mukha sa balikat ni Jaros at tahimik na umiyak. Kung hindi niya mailalabas sa pananakit ang sama ng loob niya, iiyak na lang siya, pero hindi sa harapan ng manloloko niyang nobyo. Ilang sandali lang, naramdaman ni Alani ang pagbaba sa kanya ni Jaros sa malambot na sofa. Wala siyang ideya kung nasa ang floor sila ngayon, pero sigurado siyang nasa loob pa rin sila ng El Monte Hotel. Uminom na lang tayo. Saad ni Jaros na may dalang isang bote ng whiskey at 2 baso. Kaagad niyang hinablot ang bote ng alak at siya ang nagbukas. Nagsalin siya sa 2 baso at ibinigay ang isa kay Jaros. Para sa mga sawi nating puso. Cheers! Sabi niya sa kainisang lagok ang laman ng baso niya. Ang dami natin pagkakapareho at pati sa pagkabigo nagkapareho pa tayo. Saad ni Jaros na tumabi sa pagkakaupo niya. Ang saklap ng kapalaran nating dalawa.
Pareho tayong niloko ng mga taong minahal natin. Paano nila ginawa yun? Paano nila naitago ang kanilang relasyon? Siguro tanga lang tayo at naniwala sa mga matatamis nilang salita. Aray ha, natumbok mo ang katangahan nating dalawa. Napailing na lang si Alani. Bumuntong hininga naman si Jaros. Nagpatuloy sila sa pag-inom hanggang malasing at makatulog sa sofang kinauupuan nila. Kinabukasan, nagising si Alani sa malakas na boses ng daddy ni Jaila. Gumising kayong dalawa at ipaliwanag ninyo ang nangyari. Malakas nitong sabi. Bahagyang nagmulat ng mga mata si Alani. Unang sumalubong sa kanya ay ang tingin ni Jaros na nakayuko sa kanya. Marahan siyang bumangon at saka pa lamang niya nakitang sahita siya nito nakaunan. Ibinaling naman niya ang tingin sa Tito Jack niya. Tulad nung una, nasa likuran nito si Jaila na nakangiti at may hawak na cellphone. Pakiramdam niya, sinasadya ng kaibigan niya na tawagin ang daddy nito para makita sila. Magkatabi ulit kayo natulog at pareho na naman kayong lasing. Muling sabi ni Jack. Tito Jack, wala pong nangyari sa amin ni Jaros. Tingnan niyo, pareho po kami nakadamit. Nakatulog lang po kami sa sobrang kalasingan. Pangalawang beses na ito nangyari, Alani. Paano ko talagang makalimot kayo at nagpadala sa init ng katawan? Ayoko mangyari yun sa'yo, lalo na kung kapatid ko ang salarin. Para maiwasan ang ganitong pangyayari, kailangan niyong maikasal sa lalong madaling panahon. Kahit maglasing kayo at makalimot, okay lang dahil mag-asawa na kayo. Tinatamad magpaliwanag si Alani, kaya sumandal na lang siya sa sofa at bahagyang pumikit. Tahimik lang din si Jaro sa tabi niya. Hindi kayo tumututol sa kasal? Tanong ni Jaila. Napapagod na ako. Ayaw kong pag-usapan ng tungkol sa... Papayag ako, Kuya Jack. Papakasalan ko si Alani. Putol ni Jaro sa sasabihin ni Alani. Gulat na napalingon si Alani sa katabi niya. Seryoso lang itong nakatingin din sa kanya, sa kadahan-dahang umisi. Payback time, Alani. Makahulugan itong sabi na agad niyang naunawaan. Napangiti rin siya, kaya tumingin sa daddy ni Jaila. Papayag din ako, Tito. Pero hayaan po ninyong kami ni Jaros ang magplano sa kasal namin. Sige, pero wag din yung tatagalan ng pagpaplano. Dapat mangyari ang kasal sa taong to. Kami na po ang bahala. Tugon ni Alani bago umalis ang Ginoo. Napatalo naman sa tuwa si Jaila pagkalabas ng daddy nito. Success! Nakalaya na kayo sa mga manluloko niyong kasintahan. Magkasabay silang napatingin ni Jaros kay Jaila. Alam mo ang ginagawa nila, Jaila? Tanong niya sa kaibigan. Oo, pero alam kong hindi kayo maniniwala sa akin kapag sinabi ko. Nahuli ko kasi si Lito nang minsang gusto ko magpahangin sa rooftop. May kahalikan siyang babae ron at inalam ko kung sino yon. Nalaman ko nobya pala siya ni Tito Jaros na nalipat ng trabaho sa Manila mula sa probinsya. Alam ko kung gaano nyo kamahal ng mga kasintahan nyo. Mas okay ang nangyari kagabi dahil kayo mismo nakasaksi sa kataksilan nila. Huwag nyo nang tanungin kung paano ko nalaman ang nangyari. Kasabot ko si Miranda at nasa rooftop din kaming dalawa kagabi habang pinapanood ng mga teleserye niyong tagpo. Sinundan din namin kayo hanggang dito at kaagad kong tinawagan si Daddy para makita kayo ngayong umaga. Desisyon nyo na lang kung kailan kayo magpapakasal. Masaya ako para sa inyong dalawa. Bali walang inalis ni Alani ang tingin kay Jaila. Hindi naman siya masaya na ikakasal sila ni Jaros. Wala silang pagmamahal sa isa't isa at gagawin lang nila yon para makaganti sa mga dati nilang kasintahan. Pero hindi niya maiwasang maramdaman ng excitement sa gagawin nila. Masyadong magaan ng parusa kung tatanggalin nila sa trabaho ang mga ito. Mas satisfying kung pagsisisihan ng dalawa ang desisyong pinili ng mga to. At yun ang gusto niyang makita. Samantala, pinili naman ni Jaros ang housekeeping department pagkatapos ng isang linggo niya sa events department. Unang araw pa lamang niya, late na agad pumasok ang manager na si Lito at inangasan pa siya nito pagdating. Ikaw pala ang bagong staff sa department ko. Linisin mo lahat ng banyo sa unang palapag at ikaw rin ang maghakot ng mga basura palabas ng hotel. At bago mo gawin lahat ng yun, ipagtimpla mo muna ako ng kape. Bilisan mo. Hindi nag-abalang sumunod si Jaros. Nilibot niya ang tingin sa buong department at napansin niyang makalat yun at hindi organized ang mga gamit. Sa halip na magyabang sa posisyong nakuha mo, bakit hindi mo ayusin ang pamamalakad sa departamento mo? Ayusin niyo ang salansan ng mga gamit kapag hindi ginagamit. Kayo nakatalaga sa paglilinis ng buong hotel, pero mismong opisina niyo hindi niyo kayang linisin. Paano niyo gagawin ang maayos ang trabaho niyo? Nainis si Lito at hinaklit nito ang kwelyo ng suot niyang polo shirt. Huwag kang mayabang lalaki ah. Baka nakakalimutan mo nga ako manager dito.
At kung anong iutos ko sa'yo, yun dapat ang sinusunod mo. Lumuwag ang hawak nito sa damit niya at unti-unting umisi. Sabagay, kahit anong sipag ang gawin mo, hindi na babalik si Ariela sa'yo. Kakasal na kami, at huwag ka nang umasa na magkakabalikan pa kayo. Itinulak siya ni Lito at hindi man lang siya natinag sa kinatatayuan. Gawin mo ang trabaho mo kung ayaw mong mawala yan sa'yo. Babala niya sa katinalikuran si Lito, pero hinablot siya nito sa braso. Sino ka para talikuran ako, ha? Galit na sabi ni Lito. Lito, bitiwan mo si Jaros. Sigaw ng bagong dating na si Alani. Mabilis itong nakalapit sa kanila at hinampas nito ng bag ang braso ni Lito para bitiwan siya. Ngumisi naman ang lalaki pagkakita kay Alani. Alani, anong ginagawa mo rito? Break na tayo, di ba? Huwag mo sabihin na gusto mo pang makipagbalikan sa akin. Huwag ka nang umasa. Malakas nitong sabi na tila sinadyang iparinig sa mga katrabaho nito. Ang kapal naman ng mukha mong butanding na pangit ka. Hindi ko kailangan ng manlulokong kagaya mo. Nakakadiri ka. Tse! Umasim ang mukha ni Lito. Muntikan pang matawa si Jaros sa panglalait ni Alani dito. Umalis na tayo, Jaros. Huwag mo nang kilalanin ng mga empleyado dito. Dahil kitang-kita naman kung anong pamumuno ang ginagawa ng kanilang manager dito. Ang yabang-yabang. Akala mo naman pinaghirapan niya ang kanyang posisyon. Nakakainis at ako ang dahilan kung bakit naging manager siya. Reklamo ni Alani at pinagsaliko pa nito ang mga palad nila. Hindi pa tapos ang trabaho niya, Alani. Ibalik mo siya rito kung ayaw mong tanggalin ko siya sa trabaho. Sigaw ni Lito na hindi pinansin ng dalaga. Mag-early lunch na tayo, Jaros. Busy kasi kami simula sa araw na to para ayusin ang function hall. Malapit ka na kasing ipakilala ni Tito Jack. Baka hindi na kita masamahan kumain. Ngumiti si Jaros at mahigpit niyang hinawakan ng magka-intertwined nilang mga kamay. Babalik na lang ako sa events department para tulungan ka, Alani. Paano yung palihimang obserbasyon sa mga empleyado? Hindi mo na ba itutuloy yun? Hindi na. Gagawa na lang ako ng bagong policy kapag nakaupo na ako bilang CEO. Sige, ikaw ang bahala. Ikaw ang boss eh. Nakangiti nitong sabi. Kumiti rin si Jaros, pero biglang sumeryoso ang mukha niya na makakasalubong nila si Ariela. Marketing staff ito sa hotel, pero ang postura nito ay parang isa ito sa may-ari. Taas noo, makapal ang makeup, nakaayos ang buhok at hapit ang uniform sa katawan. Magkasama pala ang dalawang loser. Alam niyo bagay kayo, pareho kasi kayong iniwan, pinaikot at piniglaruan. Pangaasar nito sabay tawa. Hindi pinansin ni Jaros ang sinabi ni Ariela at marahan na niyang inilayo si Alani bago pa nito patulan ng babae. Sayang, hinila mo kagad ako, Jaros. Pinatid ko sana yung ex mong yun. Wag na, maraming tao sa paligid. Makikita ka nila. Patirin mo na lang siya kapag walang nakatingin. Segunda niya. Napatingin sila sa isa't isa at sabay na natawa. Alam niyang biro lang yun ni Alani na sinakyan naman niya. Madalas na rin magkasundo ang kanilang isip sa mga kalokohang iniisip nila. Dumiretso sina Jaros at Alani sa restaurant na nasa loob din ng hotel at doon sila kumain. Tahimik lang sila hanggang may naglapag ng tray ng pagkain sa mesa nila. Pag-angat ng tingin ni Jaros, nakita niya sina Ariela at Lito. Pa-share kami ng table. Okay lang naman, di ba? Hindi niyo naman ito pag-aari eh. Sabi ni Ariela na umupo sa tabi ni Alani. Umupo rin si Lito sa katabi niya. Nagkatinginan sila ni Alani at sabay silang nagkibit-balikat bago nagpatuloy sa pagkain. Pero halatang inaasar sila ng dalawa at sinasadyang maging sweet habang kumakain. Nagsusubuan pa ito at pinaparinig sa kanila kung gaano kamahal ng mga ito ang isa't isa. Alani. Tawag pansin ni Jaros sa dalaga. Bakit? Malambing nitong tugon na hindi niya alam kung sinadya nito o natural yon. Bahagya siyang tumayo mula sa upuan at tumukwang palapit sa dalaga. May sauce sa gilid ng labi mo. Marahan niyang pinunasan ng hindalaki ang sarsa sa gilid ng labi nito bago dinala ang sariling daliri sa kanyang bibig. Sweet, sabi niya nang hindi inaalis ang tingin kay Alani. Namula ang mukha ng dalaga at bahagyang yumuko, pero napansin niya ang bahagyang ngiti sa labi nito. Kung lips sana ang pinagtanggal mo sa sauce, mas sweet yan. Tumawa si Jaros sa biro ni Alani. Okay, noted. Next time. Sang-ayon niya. Kinuha ni Alani ang kutsara nito at sinadyang naglagay ng sauce sa gilid ng labi. Bakit next time pa? Pwede naman ngayon. Inilapit pa nito ang mukha kay Jaros at bahagyang iniharap ang parteng may sauce.
As you wish. Walang sinayang na sandali si Jaros. Marahan niyang hinalikan ng pisngi ni Alani at idinampi ang labi niya sa gilid ng labi nito. Hindi man yung direktang halik, pero ramdam niya ang init ng balat nito sa labi niya. Mukhang napasobrang kanilang ginawa dahil kapwa sila natigilan at napatitig sa isa't isa. Excuse me, restaurant to, huwag kayo maglandian dito. Inis na sabi ni Ariela. Napangiti sila sa isa't isa ni Alani at tila pareho ang naglalaro sa isip nilang dalawa. Sa ibang lugar na lang tayo? Paanyaya ni Jaros sa dalaga. Sure. Mabilis nitong sangayon. Pasimpleng tumingin si Jaros sa dalawang kasama nila sa mesa at parehong hindi maipinta ang mukha ng mga to. Mukhang napansin din yun ni Alani dahil malakas itong tumawa nang makalayo sila. Hindi pala nila kayang kaswitan nating dalawa. Akala nila maghahabol tayo sa kanila. Nek-nek nila. Sabi nito habang tumatawa. See? Mas magandang ganitong revenge kaysa tanggalin sila sa trabaho. Tama ka. Hanggat hindi nila nakikitang apektado tayo sa kanilang panluloko, mas lalo silang magagalit kapag nakitang masaya tayo. Good job, Jaros. Inangkat nito ang isang palad. Inilahad naman niya ang kanya saka sila nag-appear. Pero hindi niya pinakawalan ng kamay ni Alani at diretso yung hinawakan habang palabas sila ng restaurant. Tulad ng sinabi ni Jaros, bumalik siya sa events department para tulungan si Alani. Kahit pareho silang abala sa trabaho, magkasama pa rin sila at nakakagawa ng pang-aasar kina Ariela at Lito. Sinasadya nilang magpakasweet kapag nagkakasalubong nila ang mga ito, saka sila magtatawanan kapag nakita kung gaano kasama ang tingin ng dalawa sa kanila. Ngayong araw, formal na ipapakilala na si Jaros bilang bagong CEO ng Elemonte Hotel. Handa na ang lahat at dumating na rin ang mga bisita. Naroon din ang lahat ng staff ng hotel at napansin pa niyang magkasama sina Ariela at Lito, pero hindi pa niya nakikita si Alani. Hinahanap mo ba si Alani, Tito Jaros? Tanong ni Jaila. Oo, kanina ko pa siya hindi nakikita. Alam mo ba kung nasan siya? Miss mo na agad siya? Ngumiti lang si Jaros. Nasanay na siyang palaging kasama si Alani kaya nanibago siya nang hindi ito makita kahit ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Huwag ka mag-alala, nagpapalit lang siya ng damit. Di kasi yata talagang pagkamalditan ng ex-girlfriend mo at tinapunan niya ng wine ng gown ni Alani. Kung hindi niyo ako pinipigilan, matagal na silang wala sa hotel. Ilang buwan ko palang nakikilala si Alani, pero base sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya basta-basta nagpapatalo. Baka ngayon nakakaisip na siya kung paano gumanti kay Ariela. Alam mo, Tito, pareho na kayo mag-isip ni Alani. Bagay talaga kayo sa isa't isa. Kailan mo ba siya papakasalan? Hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol dyan, Jaila. Sa ngayon, nag-e-enjoy lang kami habang magkasama. Masaya ako na magkasundo na kayo. Sandali itong tumigil at tumingin sa likuran niya. Oh, ayan na pala si Alani. Tama ako na babagay sa kanyang mermaid gown ko. Blessing in disguise rin pala ang pagiging maldita ni Ariela. Dahil sa ginawa niya, napagsuot ko ng revealing gown si Alani. Lumingon si Jaros sa direksyon tinitingnan ni Jaila at tila bumagal ang lahat sa paligid nang mapako ang tingin niya kay Alani. Mistulang kumikinang ang makinis at maputi nitong balat sa ilalim ng ilaw. Mas naging maamo ang anyo nito sa simpleng make-up. Ngunit lalo yung nabigyang buhay ng eleganting ayos na nakataas nitong buhok na may ilang kulot na himla ang nakalaylay sa gilid ng mukha nito. Nakahantad ang mahaba nitong leeg at sexing balikat na lalo pang nagbigay rito ng pino at nakakaakit na dating. Suot nito ang isang mahapit na mermaid gown na bahagyang revealing, dahilan upang mabigyang diin ang hubog ng katawan nito at madaling makahatak ng atensyon ng sinumang makakita rito. Natulala ka sa ganda ng kaibigan ko, no? Bulong ni Jaila na nagpabalik sa wisyo ni Jaros. Aminado si Jaros na nagagandahan siya kay Alani noong unang beses niya itong nakita sa ibabaw ng kama niya. Mas revealing ang suot nito ng araw na yon, pero hindi niya nagustuhan ang suot nito ngayon. Maganda ito at kaakit-akit, pero dapat yung itago sa mga mata ng mga lalaki sa paligid. Kulang na lang ay maglaway ang mga ito sa itsura ni Alani. Hindi mo dapat pinagsuot ng ganyan si Alani, Jaila. Ang daming tumitingin sa kanya, pati ang ex-boyfriend niya. May inis niyang sabi. Selos ka ba, Tito Jaros? Pangaasar nito sa kanya. Hindi niya sinagot si Jaila. Sa halip, sinalubong niya si Alani na parang hinahanap din sila sa gitna ng mga tao. Alani, tawag pansin niya sa babae.
Napangiti ito nang makita siya at kaagad na lumapit sa kanya. My gosh, Jaros, nasan si Jayla? Makukurot ko talaga yun. Inisahan niya ako sa damit na pinahiram niya sa akin. Nainis si Jaros nang makitang bukaskas ang gown sa likuran at nakikita ang buong likod ni Alani. Pumwesto siya sa likuran ng dalaga upang takpan ng katawan niya ang likod nito. Magpalit ka, Alani. Ayokong pagpiyastahan ng mga lalaki dito ang katawan mo. Ayoko rin naman sa suot ko, pero wala akong choice. Aalis na rin ako pagkatapos ka ipakilala ni Tito Jack. Papanoorin lang muna kita. Napangiti si Jaros pero muling sumimangot nang huling-huli niyang nakatingin si Lito kay Alani. Hinubad niya ang kanyang blazer at ipinatong sa balikat ng dalaga. Huwag mong aalisin yan. Bili niya rito. Isuot mo na to, Jaros. Kulang ang forma mo kapag wala tong blazer mo. Aakyat ka pa naman sa stage. Tatanggalin na nito ang blazer ng pigilan niya. Kapag inalis mo yan, hahalikan kita sa harapan ng mga bisita. Tumawa lang si Alani. Akala mo naman maniniwala ako sa'yo. Isuot mo na to. Inalis ni Alani ang blazer at ibinalik sa kanya. Tinanggap naman niya ang blazer at muling inilagay sa balikat nito, saka ito marahang hinila palapit at siniil ng halik sa labi. Napasinghap si Alani, ngunit napangiti lamang si Jaros. Sa pagkakataong yon, malinaw na sa kanya na hindi na ito simpleng pagganti sa kanilang mga ex. Hindi nagalit o sama ng loob ang nagtutulak sa kanya para gawin yun, kundi sarili na niyang puso ang pusang humihiling na mapalapit siya kay Alani. Hindi pa sana papakawalan ni Jaros ang labi ni Alani nang marinig niyang tinawag ng kapatid niya ang kanyang pangalan. Kailangan na niyang umakyat sa entablado para magpakilala. Huwag mong aalisin ang blazer, Alani. Kundi dadalhin kita sa stage at doon kita hahalikan. Hindi ako nagbibiro. Paalala niya bago ito iniwan sandali para humarap sa mga bisita. Madami ang nagulat nang makilala ng lahat si Jaros. Isa sa labis na nabigla ay ang magkasintahang sina Ariela at Lito. Kapansin-pansin ang pagtulak ni Ariela sa kasintahan nang malaman nitong CEO si Jaros. Halos hindi na ito magpahawak kay Lito na ikinagalit naman ng lalaki. Nagbahagi ng maikling speech si Jaros bilang bagong CEO. Pagkatapos, bumaba na siya ng stage para balikan si Alani. Nakangiti ito at halatang proud na proud sa kanya. Ngunit natigilan siya at nawala ang ngiti ni Alani nang biglang sumalubong si Ariela sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Jaros, congratulations! Natupad na rin ang mga sinasabi mo sa akin noon na magiging CEO ka. Masaya ako para sa'yo. Para sa ating dalawa. Naaalala mo po bang mga pangako mo noon sa akin? Sabi mo magpapakasal tayo kapag naging CEO ka na. Ito na yan, Jaros. Matutupad ng pangarap nating kasal. Dahil sa pagkagulat, hindi agad nakakilo si Jaros hanggang umugong ang bulungan sa paligid kung sino ang babaeng nakayakap sa kanya ngayon. Hahayaan mo bang nakayakap lang siya sa'yo, Jaros, at magsalita ng walang kabuluhan? Natauhan si Jaros nang marinig ang malamig na boses ni Alani. Kaagad niyang inalis ang braso ni Ariela sa bewang niya at nataranta siyang lumapit sa dalaga na nakataas ang kilay ngayon. Pakiramdam niya ay napakalaki ng kasalanang nagawa niya rito. I'm sorry, Alani. Nabigla lang ako at hindi agad nakakilos. Paliwanag niya. Hinabad ni Alani ang blazer at idiniin nito yon sa dibdib niya. Sabihin mo lang kung tatapusin na natin ng palabas na to, Jaros. Mukhang nagustuhan mo naman ng pagyakap ng ex-girlfriend mo. Siguradong babalikan ka na niya dahil CEO ka na. Narinig mo naman, di ba? Gusto ka niyang pakasalan ngayon. Mahina, ngunit madiin itong sabi bago siya talikuran at umalis. Nakaramdam ng lungkot si Jaros habang papalayo si Alani. Pakiramdam niya tuluyan na itong lalayo sa kanya, kaya tinangka niya itong habulin. Pero napigilan siya ng mga bisitang gustong makipag-usap sa kanya. Wala siyang nagawa kundi tanawin ang papalayong bulto ng dalaga. Samantala, tahimik sa loob ng taxi si Alani habang pauwi sa kanyang apartment sa Manila. Nakatanaw lang siya sa loob ng bintana, pero hindi tanawin sa labas ang nakikita niya, kundi paulit-ulit na pagpiplay sa isip niya ng pagyakap ni Ariela kay Jaros at hinayaan lang yun ng lalaki. Nakaramdam rin siya ng selos, isang damdamin na alam niyang hindi niya dapat maramdaman. Hindi niya mahal si Jaros at imposibleng ganoon kabilis mapalitan ng ibang tao ang pagmamahal na ibinigay niya kay Lito. Pero parang mahal mo na siya, Alani. Bulong niya sa sarili. Kakaibang kasiyahan ang naramdaman niya kanina nang halikan siya ni Jaros. Naisip pa niyang sana totoo ang lahat at hindi lang yun pagpapanggap.
para gumanti sa mga ex nila. Pero gumuho ang lahat ng yon nang hinayaan nitong yumakap si Ariela. Matamlay si Alani hanggang makarating sa apartment niya. Pabagsak siyang umupo sa sofa at natulalang nakatingin sa kisame. Nang tumunog ang cellphone niya, tiningnan lang niya ang caller. Nakita niyang tumatawag si Jaila, pero hindi niya sinagot. Nakailang tawag ito na binaliwala lang niya. Sunod niyang natanggap ang tawag ni Jaros, pero hindi rin niya sinagot. Nakailang missed calls din ito na binaliwala niya. Ngunit hindi niya nabaliwala nang tumawag ang Tito Jack niya. Sinagot niya agad ng tawag nito. Tito, matamlay niyang sagot. Okay ka lang ba, Alani? Okay lang po ako, Tito. Nasaan ka? Nakauwi na po ako. Sige, magpahinga ka na. Sige po. Nanatiling nasa tenga ni Alani ang kanyang cellphone kaya narinig pa niya ang boses sa kabilang linya. Nasaan daw siya, Kuya Jack? Dinig niyang tanong ni Jaros bago naputol ang tawag. Napatingin na lang si Alani sa kanyang cellphone. Kakainis naman. Bakit natuwa ako nang hinahanap ako ni Jaros? Napairap na lang siya sa sarili niyang tanong at nagpa siyang magpalit ng damit para makapagpahinga na siya. Matapos makapagpalit ng maluwag na sando at pambahay na short, tumambay muna si Alani sa sala at tahimik lang siyang nakaupo roon hanggang inabot na siya ng hating gabi. Inaalala niya ang mga araw na magkasama sila ni Jaros at kahit isang sandali, wala silang patay na oras. Palagi silang masaya at nagkakasundo sa kahit na anong bagay. Maalaga at protective rin si Jaros sa kanya. Kaya siguro sa sandaling panahon na nakasama niya ito, napalapit agad ang loob niya sa binata. Malaki rin ang naitulong nito para makaahon siya sa sakit ng panluloko ni Lito. Panibagong sakit na naman yata ang mararanasan ko kapag sumugal ako sa pagmamahal na to. Malungkot niyang bulong. Sumandal si Alani sa kabahagyang pumikit. Pero muli siyang nagmulat nang marinig ang tunog ng doorbell. Tumayo siya at inalis ang isang lock ng pinto at sinilip kung sino ang nasa labas. Jaros, anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. Suot pa rin ito ang suit na suot nito sa party, pero nakasampay sa balikat ang blazer nito. Hay Alani, inom tayo. Nakangiti nitong itinaas ang hawak na plastik na may lamang alak. Hindi niya alam kung sino o alin ang hindi niya matanggihan, ang alak o si Jaros. Sige, pasok ka. Paanyaya niya rito saka inalis ang kadena para tuluyang buksan ang pinto. Muli niyang isinara ang pinto pagkapasok ni Jaros. Nagtungo sila sa sala at inayos naman ito ang can ng mga beer sa maliit na mesa. Ilang sandali lang, tahimik na silang umiinom. Pareho na silang nakaubos ng isang can bago binasag ni Jaros ang katahimikan nila. Nakausap ko si Ariela kanina. Gusto niyang ayusin ang nakaraan namin at nakipaghiwalay pa siya kay Lito sa mismong harapan ko. Pero hindi ako pumayag sa gusto niya. Alam ko ng totoo niyang motibo ngayon at hindi ako magpapagamit sa kanya. Tinanggal mo ba siya sa trabaho? Hindi. Tipid nitong tugon. Uminom si Alani at halos makalahati niya ang isang can ng beer. Hindi ko siya inalis sa trabaho, pero nilinaw ko sa kanya na ikakasal na tayo. Kung hindi niya ako titigilan, maaaring mawala ang trabaho niya sa kanya. Napatingin si Alani kay Jaros na nakatingin din pala sa kanya. Malamlam ang mga mata nito na bahagyang naglakbay ang tingin nito patungo sa mga labi niya. Seryoso ka ba talaga sa kasal natin, Jaros? Oo. Ikaw ba, hindi? Tanong nito. Umiwas ng tingin si Alani. Willing din siyang pakasalan si Jaros. Pero sa anong dahilan? Wala naman itong pananagutan sa kanya. Dahil kahit ilang beses na silang nalasing at nagtabi sa pagtulog, wala namang nangyari sa kanila. Hindi rin nila mahal ang isa't isa at kahit ayaw niyang suwayin si Tito Jack, hindi pa rin tama na magpakasal sila ng basta-basta. Papakasalan mo ako kahit hindi mo ako mahal? Tanong niya sabay inom ng beer. Nakatuon lang ang tingin niya sa TV kahit nakapatay yun. Napag-usapan na natin ang tungkol dito sa harapan ni Kuya Jack. Nangako tayo sa kanya na ikakasal tayo ngayong taon, Alani. Tugon nito na malayo sa sagot na gusto niyang marinig. Kailan tayo magpapakasal? Tanong na lang niya kahit dismayado siya sa naging sagot nito. Ikaw, kailan mo ba gusto? Bumuntong hininga si Alani saka uminom ng beer. Muli niyang ibinaba ang can, saka uminom ulit. Ilang beses niyang ginawa yun, pero wala pa rin siyang maisagot kay Jaros. Ayoko munang pag-usapan ng tungkol sa kasal, Jaros. Si Jaros naman ang huminga ng malalim. Kaya ba ayaw mong pag-usapan ng kasal?
Dahil mahal mo pa rin ang ex-boyfriend mo? Malungkot nitong tanong. Ang mga ganitong tono ni Jaros ang nagbibigay sa kanya ng senyales na baka mahal na siya ng lalaki. Pero palagi niyang kinukontra ang isip. Paano kung maling interpretasyon niya sa kilos at pananalita nito? Natatakot na siyang masaktan ulit. Napawi na ng inis ang pagmamahal ko para sa kanya, Jaros. Kung pwede nga lang, hindi ko na siya makita. Pero may pagkakataon na nagkakasalubong pa rin kaming dalawa. Inis na inis ako sa kanya at ngayon ko lang na-realize na ang pangit pala niya. Ewan ko ba kung ano nagustuhan ko sa lalaking yon? Nagtataka na rin ako ngayon. Paano mo nasabi na pangit ang ex-boyfriend mo? May pamantayan ka na ba ngayon ng salitang gwapo? Oo, ikaw. Nakagit niya ang ibabang labi nang masabi niya yon. Ang bilis ng sagot niya at hindi man lamang nag-isip kahit isang segundo. Sadyang nahuhuli talaga ang isda sa sariling bibig. At nahuli siya ni Jaros kahit hindi siya isda. Kung hindi mo pala ako nakilala, gwapo pa rin ang tingin mo sa kanya? Oo, lalo na kung hindi niya ako niloko. Teka nga, tumingin si Alani kay Jaros. Bakit natin pinag-uusapan ng butanding na pangit na yon? Ikaw ba, mahal mo pa rin ang ex-girlfriend mo? Balik tanong niya rito. Parte na lang siya ng nakaraan ko. Umiwas ng tingin si Alani saka muling uminom ng beer. Ilang can na ang naubos niya at nakakaramdam na rin siya ng pagkalasing. Dismayado ulit siya dahil hindi na naman ito sinagot ng diretso ang tanong niya. At ikaw na ngayon ang parte ng kasalukuyan at hinaharap ko, Alani. Sabi pa nito. Napahinto ang pag-inom ni Alani at muling napalingon kay Jaros. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinakop na nito ang mga labi niya. Marahan siya nitong hinalikan sa kabahagyang dumistansya. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Pero Alani, mahal na kita. Alam ko mabilis, pero ito talaga nararamdaman ko. Bahagyang natawa si Jaros. Ngunit baka sa tinig nito ang matinding emosyon. Nagselos ako kanina habang tinitingnan ka ng ibang lalaki. Lalo na ng ex mo. Natakot ako magalit ka sa ginawa ni Ariela. Lalo na nang bigla kang tumalikod at hindi kita nasundan dahil sa dami ng mga bisita. Halos mabaliw ako katatawag sa'yo nang hindi mo sinasagot ang phone mo. Kaya sobrang guminhawa ang pakiramdam ko nang sagutin mo ang tawag ni Kuya Jack at nalaman ko nakauwi ka ng maayos. Saglit itong tumitig sa kanya. Hindi ko may paliwanag, pero para ako nawala sa sarili kanina sa sobrang pag-aalala sa'yo. Jaros, totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Alani. Totoo ang mga sinasabi ko. Please, huwag mo sanang tatalikuran ang kasal natin. Ayoko nang masaktan sa ikalawang pagkakataon. Ikaw ang tumulong sa akin na makabangon. Sana hindi ikaw ang muling maglulubog sa akin sa lungkot. Ngumiti si Alani sa kaniyakap si Jaros. Nagulat ito sa ginawa niya, pero niyakap din siya nito. Salamat sa pagtatapat, Jaros. Sorry kung hindi ko sinagot ang mga tawag mo kanina. Nagsiselos din ako nang hinayaan mong yakapin ka ni Ariela. Iniisip ko na baka mahal mo pa siya at gusto mong makipagbalikan sa kanya. Nag-overthink agad ako at hindi ko muna nilinaw ang lahat sa'yo. Natatakot kasi ako na baka masaktan lang ako kung ipagpapatuloy ko to. Anong tinutukoy mo, Alani? Marahang dumistansya si Alani kay Jaros. Ngumiti siya bago nagsalita. Hindi ka ba nagtataka na naniwala agad ako sa'yo nang sabihin mong mahal mo ako, kahit hindi pa ganoon katagal tayong magkakilala? Kumunot ang noon ni Jaros. Nagpatuloy naman siya sa sasabihin. Alam ko mabilis, pero hindi imposible na mahalin mo ko. Dahil yan din ang nararamdaman ko, Jaros. Mahal din kita. Ikaw ang naging sandalan ko nung lubog na lubog ako. Tinulungan mo rin ako hanggang makabangon. At ngayon, ikaw na ang tinitibok nito. Turo niya sa kanyang puso. Ngumiti si Jaros at muli siyang niyakap. Dapat na nating asikasuhin ang kasal natin, Alani. Ayokong makawala ka pa sa akin. Bahagyang natawa si Alani. Sige, pero ubusin muna natin tong iniinom natin. Sayang kasi ang dami pa naman. Maglalasing na naman ba tayo? Nakangiting tanong ni Jaros. Siguradong malalasing talaga tayo sa mga binili mo. Mukhang yun talaga ang purpose mo kaya marami kang binili. Totoo yan. Gusto kong maglasing tayo. Safe ka naman sa akin. Natutulog lang ako kapag nilalasing. Alam ko naman yun. Ilang beses na tayong nalasing at magkatabi na tulog. Wala namang nangyari. Kaya lang, baka nasa harapan ulit natin si Tito Jack pag gising natin bukas. Tingnan natin kung susulpot ulit siya.
Sabay pa silang natawa ni Jaros sa posibilidad na gigisingin na naman sila ng boses ni Tito Jack bukas. Gayunpaman, handa na rin sila sa kasal at magiging panatag na ito kahit malasing sila palagi. Kinabukasan, hindi na nagulat si Alani nang makita si Jayla at ang daddy nito sa kanyang apartment. Tito Jack, walang nangyari sa amin ni Jaros. Nalasing lang kami at nakatulog, pero nagkasundo na rin kaming dalawa. Magsiset na kami ng date para sa kasal namin. Hindi mo na kailangan pumunta rito ng paulit-ulit tuwing nalalasing kaming dalawa. Bungad niya agad bago pa ito magsalita. Dinala lang ako ni Jayla rito. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan ko pang pumunta rito. Magpapakasal na kayo. Paliwanag ni Jack. Daddy, kailangan nating makasigurong hindi sila uurong sa kasal matapos ang ilang beses nilang paglalasing at pagtatabing matulog. Pero ngayon final na talaga ang desisyon nila. Hayaan na natin sila. Napabuntong hininga si Jayla bago marahang hinila ang braso ng ama. Umalis na tayo, Dad. Napailing na lang si Alani nang baliwalang umalis ang dalawa. Tama talagang hinala niya na si Jayla ang humihila sa ama para mahuli sila sa akto. Breakfast na tayo, Alani. Ako magluluto. Malambing na sabi ni Jaros pagkaalis ng mag-ama. Ngumiti si Alani saka marahang tumango. Pero napatili siya nang bigla siyang buhati ni Jaros at dinala sa kusina. Nagluto ito ng agahan, habang siya'y matamang naghihintay sa mesa. Nagsano rin sila sa pagkain at sabay na pumasok sa opisina. Naghiwalay lang sila sa loob ng hotel dahil magkaibang direksyon ang mga opisina nila. Maganda ang simula ng umaga ni Alani, pero bandang tanghali, sumama ang mood niya nang makita si Ariela. Nagkamali ka ba ng department, Miss Tammy? Tanong niya sa babae. Hindi, ikaw talaga ang sadya ko rito, Alani. Humalukip-kip si Alani. Anong kailangan mo sa akin? Ihinagis nito ang isang papel sa mesa niya. Umangat ang kilay niya nang makita kung ano yon kahit hindi niya hawakan. Anong gagawin ko sa ultrasound na yan? Tanong niya sa babae. 2 buwan na akong buntis at yan ang katunayan. Mataray nitong sabi na nakaangat pa ang kilay. Umirap si Alani. So, bakit sa akin mo pinapakita yan? Di ba dapat sabihin mo yan sa ama ng anak mo? Hindi maniniwala si Jaros kapag sinabi kong siya ang ama ng anak ko. Kaya ang gusto ko, layuan mo siya para sa bata. Tumawa si Alani. Sa tingin mo maniniwala ako na anak ni Jaros ang pinagbubuntis mo? Pagkatapos ng mga panloloko niyo nilito? Huwag kang magpatawa, Ariela. Hindi to circus kaya umalis ka na. Maniwala ka man o hindi, si Jaros ang ama ng pinagbubuntis ko at wala kang magagawa kundi layuan ang ama ng anak ko. Bumuntong hininga si Alani at mahinahong tumayo. Dinampot niya ang ultrasound result sa mesa niya. Halika, puntahan natin ang ama ng anak mo. Sabi niya rito saka lumabas ng kanyang opisina. Nakasunod lang sa kanya si Ariela. Eksakto namang natanaw niya si Lito na kalalabas lamang ng opisina nito. Lito, tawag pansin niya sa lalaki. Humisi ito nang makita siya, pero pumaskil ang galit sa mukha nang makita si Ariela. Buntis ang girlfriend mo at pinapaako niya sa ibang lalaki ang pagbubuntis niya. Magpakalalaki ka, dahil alam kong ikaw ang ama ng anak niya. Sabi niya sabay hagis ng ultrasound result. Tiningnan lang yun ni Lito at hindi nag-abalang damputin. Mukhang hindi rin ito nagulat sa sinabi niya. Alam kong buntis siya, Alani. Sinabi niya sa akin pagkatapos ng proposal ko. Pero nakipaghiwalay na siya sa akin. Gusto na niyang balikan ng ex niya na naging CEO ngayon. Wala na akong pakialam sa kanya pagkatapos ng ginawa niya. Ang kapal naman ng mukha mo, Lito. Hindi ikaw ang ama ng anak ko. Buyatan ni Ariela. Hindi ako. Di ibang lalaki ang ama ng anak mo. Sigurado ako na hindi rin yan kay Sir Jaros. Dahil 5 buwan na kayong hindi nakikita simula nang magkaroon tayo ng relasyon. Maliban sa akin, siguro may iba ka pang lalaki, ano? Hindi ako narito para pakinggan ang pag-aaway niyong dalawa. Singit ni Alani sa pagtatalo ng mga ito. I'm sorry, Alani. Kung hindi dahil kay Ariela, masaya pa sana tayo ngayon. Niloko kita para lang makuha ang manager position para sa kanya. Pero ginamit niya lang ako para sa pangarap niyang makaangat. Pinagsisisihan ko na niwala at nagpagamit ako sa babaeng ambisyosa na yan. Ngayon, hindi na kita magagawang balikan dahil nasaktan kita. Kung bibigyan mo ako ng second chance, babawi ako. Pangako. Umirap si Alani at hindi maiwasang kilabutan sa sinabi ni Lito. Tapos na lahat sa ating dalawa, Lito. Huwag mo na akong idamay sa mga problema niyong dalawa. At wag na wag niyong kaming guguluhin ni Jaros. Kapag ako ang kumilos, siguradong pareho kayong mawawalan ng trabaho. Kung gusto ninyong manatili sa inyong mga posisyon,
Ayusin yung trabaho ninyo at dumistansya kayo sa amin ni Jaros. Dahil kaunting pagkakamali nyo lang dalawa, tanggal kayo agad. Maliwanag. Banta niya sa dalawa bago tumalikod. Hindi pa nakalalayo si Alani nang marinig niya ang pag-aaway ng dalawa. Ngayon, napagtanto na ng dalawa ang malaking pagkakamaling ginawa ng mga to. Isang desisyon na kailanman ay hindi na magbabago. Isang umaga nakatanggap ng malaking event ang opisina ni Alani. VIP client ang humiling ng isang engranding wedding proposal sa Tagaytay Highlands. Bilang lead event coordinator, siya mismo ang namahala sa buong preparasyon ng okasyon. Gaganapin ang proposal sa isang pribadong garden venue na may overlooking view ng Taal Volcano, habang papalubog ang araw. Pinalibutan ang lugar ng puti at champagne-colored na mga bulaklak, crystal chandeliers at mahahabang fairy lights na nagbibigay ng romantikong liwanag sa buong hardin. Sa gitna ng venue ay may glass walkway na napapalibutan ng mga kandila at rose petals, patungo sa isang eleganteng gazebo kung saan magaganap ang mismong proposal. Nagpahanda rin si Alani ng live string quartet upang tumugtog ng paboritong kanta ng magkasintahan habang papalapit ang lalaki sa nobya. Bawat detalye mula sa floral arrangements hanggang sa habag para sa intimate dinner pagkatapos ng proposal ay maingat niyang inayos upang maging perpekto at hindi malilimutan ng gabing yun. Ma'am Alani, humiling po ang client na i-play ang video na to bago ang proposal. Saad ni Miranda sabay bigay ng isang USB sa kanya. Sige, tinanggap niya ang USB at alerto siyang nakatingin sa venue para sa magandang timing ng pag-play niyon. Unti-unti nang dumadating ang mga bisita hanggang sa matanaw niya ang client at ang nobya nito. Nagbigay siya ng hudyat na i-play ang USB para eksaktong mapanood ng dalawa ang nilalaman niyon habang naglalakad. Ngunit nagtaka siya nang umupo ang dalawa sa mesa para sa mga bisita. Gosh, wrong timing. Ihinto niyo ang video. Nataranta niyang sabi. Pero natigilan siya nang mapalingon sa malaking screen sa unahan. Nagulat si Alani nang biglang lumabas sa malaking LED screen ang sunod-sunod na larawan nila ni Jaros. Para yung isang maikling pelikulang nagbabalik sa lahat ng espesyal na sandali nila mula nang una silang magkakilala. Naroon ang larawan nilang magkayakap noong unang beses silang nalasing. Kapwa namumula ang mga mukha nila at ngayon lamang niya nakitang nakangiti pala sila habang nakapikit. May isa ring kuha habang nasa sofa sila. Nakaunan siya sa hita ni Jaros, habang titig na titig ito sa kanya, na para bang siya lang ang taong nakikita nito sa paligid. Kasunod nun ang panakaw na litrato sa rooftop habang magkasama silang naghahanda para sa wedding proposal sana ni Jaros kay Ariela. Kahit abala sila sa pag-aayos, kitang-kita sa mga mata nila ang kakaibang lambing at koneksyon. Hindi rin nakaligtas ang gabing ipinakilala si Jaros bilang bagong CEO ng kumpanya. Sa larawan, inilalagay nito ang blazer sa balikat niya, habang matalim na nakatingin sa ibang direksyon na waring nagsiselos. May ibang anggulo pa na nakatitig sila sa isa't isa na parang sila lamang ang tao sa sarili nilang mundo. Bawat larawang ipinakita ay perpektong nahuli ang emosyon nilang dalawa na hindi nila namalayang naipakita pala nila. Parang may namamagitan na sa kanila simula pa noong una. I owe this picture to Jayla and Miranda. Eksakto nilang nauna ng mga espesyal na moments nating dalawa. Napalingon si Alani nang marinig ang boses ni Jaros. Nakangiti ito at sobrang kisig sa suot na charcoal black tailored suit. Hindi na niya napigilan ang sariling emosyon. Napaluha siya dahil kumpirmadong para sa kanya ang wedding proposal na inayos niya. Jaros. Lumapit si Jaros at marahan nitong inalis ang luha sa kanyang pisngi. Marahan siya nitong dinala sa eleganteng gazebo. At doon ito lumuhod sa harapan niya. Alani, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Will you marry me and be with me for the rest of our lives? Inilabas nito ang isang maliit na velvet box at dahan-dahang binuksan yun. Agad na kamislap ang isang napakagandang diamond ring sa sikat ng papalubog na araw. Napasinghap si Alani habang nanginginig ang mga kamay na tinakpan ng sarili niyang bibig dahil sa sobrang emosyon. Yes, I will marry you, Jaros. Basag ngunit masayang sabi niya. Agad na sumilay ang napakalawak ng ngiti sa labi ni Jaros bago nito marahang isinuot ang singsing sa daliri ni Alani. Sa sumunod na sandali, tumayo ito at mahigpit siyang niyakap habang sabay na umaalingaw-ngaw ang palakpakan at tunog ng fireworks sa paligid. Pagbaling ni Alani sa mga bisita,
Napansin niyang natatawang hinahaplos ni Jaila ang likod ng daddy nito na nagpupunas ng luha katabi ang asawa nitong naiiyak din habang pinapanood sila. Ikakasal na talaga tayo, Jaros. Salamat sa magandang sorpresang to. Hindi ko inaasahan na magpo-propose ka pa sa akin kahit nagkasundo na tayo magpakasal. Hindi makapaniwalang sabi ni Alani. Buong akala talaga niya ay para sa ibang couple ang event na inayos niya, pero para pala sa kanya. Hindi ko hahayaan na hindi mo maranasan ng ganitong proposal, Alani. Malaking pasasalamat ko sa kaibigan kong nagpanggap na client mo at kay Jaila para sa video. Higit sa lahat, sa'yo. Bukod sa ikaw ang namuno sa pag-ayos nitong venue, ikaw rin ang magiging bride ko. Hindi mangyayaring lahat ng to kung wala ka. I love you, Alani. Thank you dahil dumating ka sa buhay ko sa panahong kailangan kita. Pangako na hindi mo pagsisisihan na ako ang pinakasalan mo. Maraang humilig si Alani sa dibdib ni Jaros. Hinawakan naman nito ang kanyang kamay at ginawaran siya ng magaang halik sa noo. Mahal din kita, Jaros. Salamat din dahil saktong dating mo sa buhay ko. Saglit ko lang naramdaman ng sakit ng panloloko ni Lito dahil sa'yo. Tinadhana talaga tayo. Kaya tara, magpasalamat tayo sa mga dumalong bisita, baby. Saad nito. Inakay siya ni Jaros patungo sa mga bisita at unang sumalubong si Jaila sa kanya. Congratulations, best friend! Masayang-masaya ako para sa inyo ni Tito Jaros. Naluluhan itong sabi. Ngumiti siya bago niyakap ang kaibigan niya. Salamat, Jaila. Ngayon alam ko na kung bakit palagi kang may hawak na cellphone sa tuwing magkasama kami ng tito mo. Kinukunan mo pala kami ng larawan. Siyempre, hindi makakaligtas sa akin ng kakaibang chemistry niyong dalawa. Naniniwala kasi ako na kayo ang magkakatuluyan at hindi ako nabigo sa paniniwala ko. Napailing na lang si Alani, pero malaki ang pasasalamat niya sa kanyang kaibigan at sa buong pamilya nito. Bukod kay Jaila, nagbigay rin ng pagbati sa kanya ang mga magulang nito at iba pang mga bisita. Dumaan ang mga araw at naging abala sa trabaho at paghahanda ng kasal sina Alani at Jaros. Pinili nila ang church wedding at kumuha si Jaros ng event organizer para hindi mapagod si Alani sa dami ng aasikasuhin. Naging tahimik naman sila dahil hindi na nagtangkang manggulo si Ariela, na natatakot mawalan ng trabaho bilang pangsuporta sa anak nitong tinalikuran ni Lito. Habang si Lito naman ay inayos na ang pamumuno sa departamento nito dahil ayaw ding mawalan ng hanap buhay. Dumating ang araw ng kasal at kapwa masaya sina Alani at Jaros. Hindi man perpekto ang kanilang simula, pero gagawin nilang memorable, masaya, at perpekto ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Isang taon pa lamang ang lumilipas nang matanggap nila ang pinakamalaking biyaya sa kanilang buhay. Ang isang sanggol na lalaki. Lalong nagsikap si Jaros bilang CEO upang suportahan ang pamilya nila. Habang si Alani naman ay tumigil muna sa trabaho upang maging hands-on na ina. Sa kanilang pagsasama, napatunayan nilang hindi nasusukat sa ganda ng simula ang magandang wakas, kundi kung paano nyo binuo ang pundasyon ng inyong pagsasama para maging maganda at masaya ang inyong pamilya. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.